Congresswoman, sinabi niyo po kasi na posibleng o po pwedeng magsulong nga po ng impeachment dahil po dun sa betrayal of public trust. Kayo na po ba mismo, kasama po yung ilang kasamahan niyo dyan sa Kamara, ang magsusulong po nitong impeachment kay COA Commissioner Lipana? I can do that. I can do that. Mhm. Any member of the House can do that. And pwede akong samahan ng ilan pa, katulad nila Congressman San Fernando and si Tino, kasi sila kahapon kasi sa hearing, sila muna yung nag-raise ng issue na to. So I was listening to them. Kaya sinundan ko lang sila. Kaya pinag-usapan po namin yung COA chair. Pwede ho ba, kausapin nyo yung commissioner nyo na I understand on medical leave. Pagbalik niya, kausapin nyo po siya na kung hindi siya magre-resign, mapipilitan ang House of Representatives to initiate impeachment proceedings against him. At nakakadismaya rin, frustrated kami sa COA leadership. Dahil nga, nung renage yung issue, kung alam nila yung issue na yan, kung alam nila na meron palang asawa, na kontraktor o isang opisyal ng isang construction company, ang sagot po ng COA, ng chairman, was, opo, narinig po namin sa media. And then after media, nung narinig nila sa media, anong ginawa niyo? Wala pa. They could have talked to the commissioner concerned. Yeah. Kasi nga, the commissioner naman, out of delicadeza, dapat mag-resign. But we all know na ang resignation, personal decision yan. Hindi mo pwedeng pilitin. Voluntary dapat yan. So kung hindi siya magbo-voluntaryo ng magbitiw sa kanyang posisyon, mapipilitan na kami mag-file ng impeachment proceedings because he is an impeachable official and therefore pwede lang siya maalis through impeachment. Oo. Attorney, Congresswoman, sabi niyo nga po, hindi lang to basta potential conflict of interest. Sabi niyo po kahapon, ito ay real, actual conflict of interest. Iintayin niyo pa po ba na makabalik siya dito at matapos yung kanyang medical leave para po makapagpaliwanag siya o kayo po yung magfa-file na? Ang ano namin kahapon, ako na mismo, ay gusto ko pang bigyan ng chance ang COA leadership na pwede ba para maiwasan na yung pag-initiate ng impeachment proceedings in the middle of all this na maraming mga inaasikaso rin ang Congress. Pwede ba na magkusa na lang siya? Kasi pag nag-resign naman siya, ang apektado lang dyan is the administrative aspect of his culpability. Kasi kaya nga nandiyan ang impeachment para alisin sa pwesto yung impeachable official. Pero wala nang ibang hindi na pwedeng to penalize the impeached official. So subjected pa rin siya sa other proceedings outside of the impeachment proceedings, meaning criminal proceedings. The pag-violate ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and any other relevant laws. Oo. Congresswoman, paano po nakalusot yung ganito na, 'di ba, pag ganitong setup mismo, asawa ng commissioner tapos may kontrata po sa gobyerno, kaninong lapses po ito? Kulang ba tayo sa batas? Hindi po tayo kulang sa batas. Kaya lang, yung mga sistema natin, yung mga institutions natin, nako-compromise. And mukhang lahat na institutions ngayon nako-compromise. So, napakalaki talagang problema meron tayo. Kaya kailangan talaga ng mga solusyon. Pero I also emphasize in a recent privileged speech of mine na yes, marami nang nagagalit na mga kababayan natin, yung mamamayan ay talagang nagagalit na rin sa mga nakikita nilang mga katiwalian. Pero wag naman sana na umabot tayo sa isang situation na matutulad doon sa, alam niyo naman kung ano nangyayari sa Indonesia at sa Nepal. Hindi po solusyon ang violence, hindi po solusyon ang chaos. Ang ano lang dito is firm accountability. Swift and firm accountability. Huwag na nating patagalin yung mga proseso na dapat panagutin, kasi lalong magagalit ang ating mga kababayan. Pero wag po tayo. Chaos, violence should not be an option at this point. Alright. Kasi ma'am, ang kagandahan nga lang po ngayon dito sa nangyayari din ito na tayong lahat ay namumulat kaya po nauungkat na, no? Pati itong issue diyan po sa COA. Lumalabas po, ma'am, na nagmamaang-maangan yung chairman na hindi nila alam ito.
for the longest Yes. time. Ngayon, kanila pong isang commissioner ay meron pong asawa na mismo nangungontrata sa DPWH maging DENR, di po ba? Opo. Mm. Kaya nga, nakakapanglumo talaga. Saka yung gano'n na hindi nila, nalaman lang daw nila sa media reports nung pumutok na. Opo. And then, wala silang ginawa. Hindi man Mm. lang nila kinausap. Opo. Ano ba yan? Opo, hindi ba My goodness. hindi pa ba impeachable offense din niyo para kay chairman? Na bilang chairman Tingnan po, po di natin. ba? Tingnan po natin kung that should fall under any of the recognized grounds. Mm. Pero ang palaging all-encompassing dyan is betrayal of Opo. public trust. Yes, Napaka-comprehensive po yan, overarching. Maraming pwedeng pumasok sa acts of betrayal of public trust. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.